Maganda nga ba ang pinakabago at pinakahuling Mission Impossible? Susundan natin dito for the last time si Ethan Hunt at ang buong team niya sa paghahanap nga sa isang AI na kayang tumapos sa buong mundo. Dahil nga nagkakagulo na yung maraming tao sa iba't ibang bansa dahil nga sa kagagawa ng AI, dito na nga sila aaksyon bago ito mapunta sa kamay ng mga kalaban. As usual, hindi nga magiging madali yung mission nila dahil lahat ng tao ay maapektuhan nga ng gulong ito, kabilang syempre yung mga taong mahalaga nga sa buhay nila Ethan at ng buong team niya. Kaya naman sa loob ng ilang araw, dito na nga sila gagawa ng paraan para mapigilan nga yung plano ng AI kung saan dito nga sila mapupunta sa iba't ibang parte ng mundo at makakalaban nga ang maraming tao. Kung saan sa huling misyon na to, dito nga masusubukan ng lahat ng kakayahan ni Ethan kung saan mababalikan at magagamit nga niya ang lahat ng naranasan at natutunan niya bilang parte ng IMF. Title ng movie, Mission Impossible: The Final Reckoning. I'll be honest, the film isn't the best in the series, pero it's not the worst naman. Okay, simulan natin sa mga nagustuhan ko. Syempre, mga stunts and set pieces nila, like yung sa submarine and yung sa may airplane fights nila. Lalo na nga yung sa may submarine sequence na kahit wala siyang dialogue, ramdam na ramdam mo yung intensity ng scene, and seeing it on the big screen, I would say na ito yung scene sa may movie na pinaka-worth it nung binayad mo eh. Like I said, it's not the worst, pero it's not the best din talaga, and honestly, I'm kinda disappointed, and for me kasi one of the main flaw of the story is yung mismong kwento nga niya. For a film that's supposed to be the last one from the franchise, I would say it's one of the weakest in a while. I think nag-pick sila sa may Fallout, pero the last two Reckoning, doon na naging alanganin. To be honest, may potential naman yung entity or AI villain nila dito eh, pero for me, I think it's too big of an antagonist for this franchise. Kung babalikan mo yung mga dating Mission Impossible films, you could say na crazy din naman yung mga missions nila, but you could say na realistic and grounded pa din, unlike this one, na yung plot nila for the film parang pang Transformers na eh. Siguro the AI villain could work if there's an actual person or individual behind the machine, pero without it, I don't think it would work. Ako naman, nakaka-appreciate naman ako ng mga dialogue-heavy films, pero for me lang, there's too much exposition in this film to the point na nagiging paulit-ulit na lang din yung mga sinasabi nila. It's the entity, the end of the world, the final reckoning, and mabigat na plot device naman yun sana, pero para kasi siyang joke lang eh. Kung paulit-ulit mong sinasabi, hindi na siya nakakatawa. Sabi nga nila, di ba, less talk and more action. And sana, ganun nga yung ginawa nila dito. Gets ko naman that they want the audience to get kung gaano nga kabig yung story, pero they could have done that by combining the exposition with actions or just tell the important details through visuals throughout the film instead of constant yapping na nasabi na nga rin before. Yung story here, yung dialogues, yung cinematography and editing, the writing, there's something off lang din talaga na kung kukumpara mo nga sa last few Mission Impossible films, sobrang ibang-iba. Feeling ko nga baka na-overwhelmed lang sila or whatsoever kasi nga last Mission Impossible film na to, so dahil doon, kaya naging all over the place nga yung story. Kasi maganda naman yung story, pero I think they oversell the story too much na parang even though nabili na nga ng audience yung movie, pinipilit pa rin nilang ibenta sa kanila na medyo nakaka-off nga siyang panoorin pag ganun. I don't want to compare, pero kung titignan mo yung Top Gun Maverick, nagustuhan siya ng mga tao even though action, soldiers, mga pilot, kahit sobrang specific lang yung audience niya, nagustuhan siya ng marami dahil simple lang yung kwento, pero maganda pa rin yung pagkakakwento. Smooth yung flow ng story, the goals and stakes are properly presented, and kahit na wala silang specific na kalaban dito, they've managed to make it work kasi maganda nga yung story and clear naman. Na-appreciate ko rin that they've tried to tide up everything, na maglagay nga sila ng mga cameos ng mga past characters, pero for me, it feels forced and parang halatang pinilit lang talagang magkonekta. Nasayangan din ako sa nangyari nga kay Luther kasi mga hindi nakakaalam, maliban kay Tom Cruise, si Luther or Ving Rhames yung isa sa mga actors na nagpakita all throughout the Mission Impossible movies. Ngayon, even though emotional naman yung scene niya, hindi ko masyadong naramdaman due to its poor build-up. Again, okay lang naman yung mga konting stunts and action sequences, pero at least, make your story logical and compelling din naman. Kasi nung pinapanood ko to, yung pagkakasulat nga nila ng mga dialogues, para ako nanonood ng mga James Bond, Sean Connery films pa. So ayun, I wish this film could have been better. Siguro na pressure sila kasi nga konti na lang yung time between the Reckoning and Final Reckoning, so hindi masyadong naging tight yung story. Pero ayun, it's good, pero it could have been better. So ayun, again, ang title ng film, Mission Impossible: The Final Reckoning, and ang total rating ko for this ay 6.5 out of 10.